Lieutenant General Rodel O. Sermonia. Pero nagkaroon po ng conflict sa schedule. Meron pong equal na importance na event na ginaganap ngayon doon sa Vizcaya. Kaya nandun po sila ngayon. Kaya ako po ang kanyang pinadala ngayon sa ating event dito sa Caloocan. Alam mo ninyo, si Atty. Vic Rodriguez at ang United Frontliners magkaisang tuguho yan. Kami po ay mga maisog. Noon pa man ay nakatikip na ho tayo sa mga Duterte. In fact, meron po akong isang organization na ang bumuo nito mismo ay ang mga Duterte, Anti-Crime and Community Emergency Response Team na nabuksan. Nagsimula noong 2016. Pagpupo Saan kayo galing? President Duterte ay sinimulan po namin ang organization na ito upang nang sa gayon ay magsagin, mahintuin ang lahat ng kriminalidad sa ating bansa, lalo na po ang salot na droga. Kaya noon pa man po ay magkasangga na po tayo ng mga Duterte. Ngayon po, ang nagkakaroon po ng problema sa ating bansa. Salamat, nandiyan pa rin si President Duterte para samahan tayo, gabayan tayo, upang nang sa gayon ay matala natin sa tamang landas ang ating minamahal na bansa. Posible ang pagbabago, naniniwala po ba kayo roon? Pwede bang magkaroon ng pagbabago, pag-asensyo, at higit sa lahat ng kapayapaan at katahimikan sa bansa ito? Kapag naihalaw natin this coming election, yung mga karapat-dapat na grupo dyan sa Senado at Kongreso. Naniniwala ko, kapag ang tayo po natin dyan ay katulad ni Atty. Vic Rodriguez number 56, naniniwala ko kung ay susunod ng ating tutihing abogado ang lahat ng mga batas tungo sa pag-asenso ng bansa ito. Ang una niyang tututukan ay ang war on corruption. Mamaya mo ay babanggitin mo niya bakit nagkakaroon ng corruption at higit na corruption sa bansa ito. Alam mo ninyo, kamakailan ay may tinulungan po kaming matanda doon sa ospital ng Angeles. Ona, nakakalungkot po yung matanda dahil hirap na hirap. Kami po ay nagvoluntaryo na tulungan siya dalhin sa ospital upang siya po ay magkaroon ng dialysis. Nakakalungkot, ultimo pula, kailangan mong bilhin. Dahil walang pondo ang ospital. Hindi mo ba nakakalungkot yung ganun? Senior citizen, hirap na hirap, ultimo pula, ay kailangan mong bilhin. Nasaan ang pondo para sa mga senior citizen? Nasaan ang pondo ng PhilHealth? Saan nila dinala ang mga pondo nito? Imbis na alagaan ang ating mga matatandang mga mamamayan, sariling bulsa ho nila ang kanilang pinayayaman. Nandiyan pa po ba kayo? Mga kasama, mga kapatid dito sa Caloocan, napakahalaga nitong election na ito sa taong ito. Kailangan ay mag-isip po tayo kung sino talaga ang mga kandidato na nangungutol, nangangako sa balang hindi gagawin. At alamin natin kung sino talaga ang mga sincere mga kandidato na tutulong at gagabay sa bawat mamamayang Pilipino tungo sa isang masaganang Pilipinas. Nandito po kami, nire-represent ko ang isang party list at alam ko na makakatulong sa akin ang United Frontliners number 113 sa ating mga balota. By the way, gusto ko sanang sabihin sa inyo, isang party list na mo ang kailangan yung botohin. Huwag ko kayo bubuhato ng dalawa, matatlo. Invalid po yun. Isang party list na. Kaya, ang aking suggestion sana kapag boboto kayo, ay unahin na natin ang party list. Pagkatapos doon, pumunta na kagad tayo sa Senado at markahan na natin yung number 56. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Paliwanag mo ba? Huwag niyo kakalimutan ang 56.
ating butihing abogado. At pagkatapos doon yung 113, talagang 113 emergency number ho yan sa Italy. At sa maraming mga bansa, kapag kailangan mo ng tulong, dinadayan ho nila 113. Sa iba, 911. Pero maraming bansa ang ginagamit mo nila ng emergency number ay 113. Ang salitang frontliner po, sumigal po yan noong panahon ng COVID-19 pandemic. Alala mo ninyo, 2 or 3 years ago, no? Palagi yung nababanggit yung salitang frontliner. Sila po yung mga individual o grupo ng professional na nagdadala ng mga essential goods and services. Mga pinakakailangang trabaho at servisyo sa araw-araw at lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Sunog, lindol, mga malalakas na bagyo o maging sa mga simpleng tagyat na tulong. Dito nabibilang ang mga sumusunod. Sino ba ang mga frontliners? Una, mga health workers, katulad ng mga doktor, nurses, medtech, emergency workers, mga responders, mga bumbero, mga ambulance support, barangay tanod, barangay health workers, ilog, tumatrona. Ito po ang mga sinasakot ng mga frontliners. Mga security sector, military, police, CAPTU, reservists, volunteers, the force multipliers, mga security guards. Sila po ay may tuturing din ng mga frontliners. Sa mga transport sector, delivery drivers, public transport driver, train operator, piloto, kapitan ng takbo, at mga seaman. Mga clinical manufacturing, mga nagtatrabaho sa mga public office, medical equipment, supplies, food manufacturing, yung mga 6 na ba yung paparadaan natin? mga grocery convenience store, restaurant maging mga waiter. Mga ano yun? Kung sila ay tinuturing mo natin mga frontliners na kailangan po natin sila kapag may mga sakuna at may mga kalamidad sa ating bansa. Ano po ang adhikain ng United Frontliners? Ano po ang mga gustong mangyari at gawin ng United Frontliners? Matapos ang panahon ng pandemya. Pero sa totoo po, hindi pa po nakatapos ang pandemic. Naniniwala po ba kayo noon? Hindi pa po tapos yan. Sakayin po sa mga eksperto, ngayon po ang mayroong darating na katulad ng COVID-19 o mas malala pa raw. Naging malinaw sa ating lahat ang kahalagahan ng mga frontliners. Ngayon pa man, sila ay naging biktima ng diskriminasyon, karahasan at pagkabaliwala sa kanilang sakripisyo at hirap. Naiwan silang lumalaban para sa kanilang pangangailangan at proteksyon. Sila rin ay naalala lamang tuwing may sakuna o kalamidad. Nagkakaisa ang lahat ng mga frontliners na ito isang araw at binuo nila ang party list na ito na tinatawag na United Frontliners of the Philippines. Okay, so ang numero po natin ay 113. Nagkakaisa sa isang adhikayang proteksyonan at matalagaran ang ating bayan at ang bawat Pilipino. Gusto namin ang bawat Pilipino ay ligtas. Gusto namin na ang bawat isa ay protektado sa panahon ng sakit, panahon ng kalamidad, panahon ng krisis. Bubuo at papalagkas ang mga batas upang mabigyan ng maayos at disente na lugar na paglilipatan tuwing sumasapit ang mga kalamidad upang maliwasan ang pagkasira ng buhay ng mga Pilipino. Alam po ninyo, ang Pilipinas ay napapalibutan ito ng katubigan ng mga karagatan. Taon-taon dinadalaw ho tayo ng mga malalakas na bagyo. Tama ho ba yun? Taon-taon hindi mabilang yung mga bagyo na dumataan sa atin. Ang tanong ko, sa tagal ng panahon na ito, bakit walang nakakaisip na gumawa ng matibay at maganda at deserting mga bahay na paglilipatan ng mga Pilipino sa tuwing mayroong darating na sakuna? Bakit? Bakit walang gumagawa nito? Alam mo rin yung nakakalungkot pag may bagyo, makikiusap ka sa mga tao na lumipat na. Bakit tayo lumipat? Bakit?
Bakit mas gusto kanila manatili sa bahay po nila? Kasi po yung nilipatan po nila eskwelahan. Walang CR. Walang maayos na pasilidad. Tama o hindi? Kaya makikiusap ka ngayon, no? Hanggang sa lumaki na ng lumaki yung bahay. Ay, pagkatang hapon po, so nandito po tayo sa Caloocan. Taon-taon dumarating yan, pero bakit walang congressman na nakaisip, nagagawa at pontuhan ang ganitong mga proyekto? Alam niyo ang dahilan? Dahil dito. Hello? Alam mo ninyo, pag nagkaroon ng bagyo, ano ang unang gagawin? Calamity fund. Ayan, kasama po natin si Bishop Edwin Maniki ng 113 Frontliner Party List. Yung nagsasalita. Bakit ayaw ayusin ang basura? May pera sa basura. Kaya yan ang problema sa ating mga namumuno. Ayaw nilang solusyonan ang problema dahil nagiging paraan yan para magkaroon sila ng pera. Nandiyan pa po ba kayo? Real talk tayo, patuho ito. Pero ang United Frontliners kapag naupo yan sa Kongreso, magtatayo yan ng mga disyembre at mahuhusay ng mga pasilidad upang nang sa gayon hindi na natin pipilitin ang mga Pilipino na lumipat. Kung ikaw ba naman ang lilipatan mo air condition, pipilitin ka ba? Kung ikaw ba naman ang lilipatan mo ay mayroong mahusay na comfort room, pipilitin ka ba? Hindi na. Ganyan po ang ating gagawin. Kinakailangan ang boto ng gobyerno ay mapupunta sa servisyo sa mga tao, hindi sa bulsa ng mga politiko. Oh, boss, confirm ko lang, mamaya. Alam po natin yun. Bibigyan po natin ng batas at pagkay ng servisyo ang lahat ng mga frontliners na tulad ng tinatanggap ng mga senior citizens at iba pang mga sektor. Bibigyan natin ng health insurance ang lahat ng mga frontliners upang hindi sila magkaroon ng nagpasakit kung sila'y magkasakit o madisgrasya at mayroon. Siguro yung stop lang. Bibigyan natin ng quality legal assistance kung magkaroon sila ng problema legal ang ating mga kababayan. Susuportahan ang mga inisyatiba na magbibigay ng mga kabuhayan, benepisyo, trabaho sa mga Pilipino. Ito ang mas kailangan natin at hindi ayuda. Ang ayuda ay nagtuturo sa mga Pilipino na maging tamad at umasa sa gobyerno. Ang mga Pilipino ay masisipag at matiisin. Dapat lamang natin sila suportahan. Kami ay humihiram ng inyong pagtitiwala at suporta. Natalhin natin sa Kongreso ang mga nominees ng United Frontliners Party List. Number 113 sa balota. Makasama ang ito ay supusalan tuwing sa inyo at ihiram sa inyo ng inyong pagtitiwala. Subukan po natin ang mga bago. Ang sabi nga ho nila, sino raw po ang isang taong ganito, fool, wala sa maayos na pag-iisip. Ang isang taong wala sa maayos na pag-iisip ay yung tao raw na gumagawa ng pare-pareho lamang. A person who is a fool is a person who always do the same thing expecting another result. Kung sila lamang ang palagi natin binoboto, iisang apelido lamang ang ating patuloy na binoboto at ayaw natin subukan ang bago, hindi tayo makakaasa ng pagbabago. Kaya nga po mga kapatid, unahin natin na iboto ang number 56 sa Senado at sa ating mga party list, iboto natin ang number 113. Maraming salamat po.